rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang. I can make it bang. I can make it bang. I can make it. Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Mars. Dito tayo ngayon sa aming shop siya, Drink All Wine and Liquor Shop. Meron na naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang grand finalist ng A Song of Praise Year 4, Phil's Cup member since 2017, isang singer, songwriter at beatmaker. Isa rin siyang vocalist ng The Uncles Band. Ang ating espesyal na bisita ay si Benedict C. aka BT DT Beats. Good morning sa inyo, mga kasabi. My name is BTDT Beats. I am a beatmaker, composer, singer-songwriter. And excited na kami. Excited na ako personally for this moment na mag-review kami ng alak ni Supermans. Ano ang ibig sabihin ng artist name mo na BT DT Beats? Yung BTDT Beats po na acronym stands for Been There, Done That. Kasi marami ako mga tinawid na genre eh. Parang since I was a kid, I was listening to pop songs, to ballad, to folk songs, mga 70s, 80s songs, na talagang masasabi ko na I've been there, I've done that. Saka yung mga genres na ginagawa ko is malawak, hindi lang ako focus sa hip-hop. Meron din akong ginagawa mga acoustic songs, meron akong mga pop songs, meron mga rock, merong folk songs. So, halo-halo siya, Kuya Mans, Supermans. Kaya, tinawag ko yung sarili ko, binansagan ko yung sarili ko na BTDT Beats because I've been there, I've done that. Ano at sino ang nag-inspire sa'yo para mag-isang beatmaker? Actually, it's, parang sobrang bored ko kasi nung pandemic. Wala akong magawa, pero gusto kong mag-music. Since walang gig, at yung banda namin, hindi naman kami makagig. Kasi syempre, ECQ. Yung The Uncles. Opo, The The Uncles Band. Uncles. It's out of boredom. So, nagpaturo ako sa friend ko na si Kai Garcia, kung nasaan ka man ngayon, miss na kita. Ayan, nagpaturo ako sa kanya, gumawa ng beat. Then, yun, tuloy-tuloy na, hinasa ko siya ng hinasa, araw-araw akong gumagawa. Kaya, ayun, doon siya nag-start. Bali, una, parang out of boredom lang. Pero parang natagpuan ko yung passion ko eh. Parang, para dito ako, parang habang gumagawa ako, masaya ako. Habang nakaka-create ako ng mga music, parang mas lalo akong nai-inspire na mas galingan pa at mas gumawa pa ng gumawa. Sino-sino ang iyong mga musical influences? Actually, halo-halo po kasi. Parang sa OPM, meron din ako mga influences sa OPM, South Border, Heber Bartolome, Bobby Balingit ng The Woods, Parokya ni Edgar, of course, Glock 9, iba pa. And sa foreign naman, sila Stevie Wonder, Beatles, of course. Ayan, sila AC/DC. Halo-halo po talaga yung genre na pinapakinggan ko. So, yung influence ko din, halo-halo. So, nai-apply ko siya sa beatmaking na kapag pinakinggan ko to, ano bang tunog niya to? Ay, ano yan, conga yan, ganyan yan. Parang, mabilis kong, dahil sa lawak tong pinapakinggan ko, mabilis ko pong na-determine kung anong instrument yung ginamit sa song. Kaya, ayun po, yun po yung mga influences ko. Ano ang mga equipment na ginagamit mo regularly sa paggawa ng beat? Dati po, nung nagsisimula po ako, since ang meron lang ako is laptop. Laptop lang, tapos wala pa akong keyboard eh. So, iniman-naman ko siya sa computer. Iniisa-isa. Kasi pag dun po sa equipment, meron pong software doon na ginagamit. Dun sa software na yun, parang meron siyang mga grid. Parang doon mo parang ipaprogram yung beats mo. Dati ganoon lang ako, mouse sa keyboard lang.
And tapos nagkaroon kami ng mga client. So, nagkaroon ng mga ng budget, nakapag-ipon, saka kaya nakabili ako ng una, MIDI keyboard. Tapos, syempre, una, PC at laptop para meron kang ma-installan ng program mo na yung DAW kung tawagin. And then after, pag meron ka ng ganon, syempre, mas maganda kung meron kang earphones, kahit basic earphones lang, okay na yun. Kung basic lang naman nung nagsisimula ako, ganun po kasi ako eh. Tapos, yun, MIDI keyboard, and then, pinakamahalaga sa lahat, yung talent eh. Pero, siyempre. pero yun talaga yung ang basic lang. MIDI keyboard, laptop, saka yung earphones po. Pero, at the moment, ang ginagamit ko po, meron po akong PC. Biniyayaan ako ng PC may nag-sponsor ng PC ko. Tapos, meron akong MIDI keyboard, meron akong gitara na ginagamit ko sa paggawa ng beats. Meron akong interface, doon ko sinasaksak yung mga instruments at saka mga microphones. So, yun po yung mga basic na ginagamit ng isang producer or beatmaker. Ano ang diskarte mo sa tempo, beat mapping? Well, depende po kasi sa gagawin, depende sa mood din, or depende din sa request ng client. Kung request ng client is medyo bouncy, syempre, gagawin mong medyo mabilis, mataas yung BPM para mas mabilis siya. Kung gusto mo naman na medyo parang maangas, gigitna mo lang para mga 95 yung BPM, para medyo parang medyo medyo parang paatake na parang galit ng konti. Pag gusto mo naman ng medyo love song, pababa ka ng mga 70 to 60 or pwede mo rin po kasi siyang doblehin yung BPM. So, it varies on the mood. It varies on what the client needs and what the song needs. Yun po talaga. Parang sa akin po kasi kung ano yung nagbabase lang talaga ako sa request ng client. Ng client. Kasi pag yung para sa akin kasi yung client is always right. Sila yung importante yung gusto nila. Sila eh. So, ang akin po, kung anong trip nila sa kanta nila, sige gawin natin. Paano ka stay up to date sa mga music trends and technology? Well, for me to stay up to date and para maging relevant ka pa rin, you have to listen to songs. To yung mga trending songs, kahit medyo hindi mo sila gusto, kailangan mo pa rin silang pakinggan. Kasi ayun yung trending ngayon eh. Baka mamaya, yun talaga hinahanap ng tingin ng mga tao. So, it's really about listening to songs and appreciating the genres, kahit hindi mo genre yan. I-appreciate mo lang kasi music is music. Sino-sino ang mga artist, ang mga nagawaan mo na ng beat? Si Elvis, siya, flip-top battle rapper. Nag-champion siya sa Dos por Dos noon eh. Parang ginawa ko yung isang buong album niya. Tapos, yung mga nagkaroon kasi ako ng grupo dati. Nandun sila Jonas ng flip-top, nagawan ko rin sila. Sila Mob ng Bahay Katay. Tapos, naging sila Mike Cosa, si Gatpoch, si RVT, yung Batang Malate. Tapos, saka si Glock 9, yun. Si Hero, yan. Kaya, yun po yung mga, parang medyo mga kilalang nagawa ko na ng beats. Yan, saka yung mga local artist din sa Cavite, kagaya ni Dimo X. Yan, isa yan sa mga ginagawa ko dito sa Cavite. Si Levi ng Natural Lifestyle. Si Levi. Tapos si Andong ng Batang Area si Andong. Tapos si Moy ng Temple Street. So, ayun, parang yun yung mga nagagawa ko. Si Smick din ng TBS. So, ayun, parang sobrang dami rin naman talaga. Ano ang entry song, composition mo na naging grand finalist sa A Song of Praise
year 4? Ayun, back in those days, ang title nung naipasa ko, marami akong pinasa kasing demo sa kanila. Marami akong entry. So, isa sa mga pinalad na makuha is yung kanta kong Walang Hanggan Walang Hanggan. na nakapag grand finals. Na Mm. nakapag pave ng way para makapasok ako sa grand finals. Okay. So, ano ang kwento at hugot mo dito Kasi- sa paggawa ng kantang Walang Hanggan? Kasi for me, ang pinaka ng faith kasi ng Christian faith is yung pagtiniwala na si Jesus namatay sa cross, binayaran yung kasalanan mo. Kaya ayun yung sulat ko na kanta. Kasi yun talaga yung pinaka-core ng pananampalataya is yung pagkamatay ni Jesus sa cross at kung paano niya pinatawad yung bawat. Yung pinaka-foundation ng paniniwala ng Yes, mga po. Christian. So, ito, sino ang artist na nag-interpret doon sa song entry mo sa ASOP? Nung weekly finals lang, si Daryl Reynes, siya yung unang-una kong naging interpreter. Tapos, nung nag-grand finals na, gusto ko rin sana si Daryl Reynes pa rin yung kumanta. Kaso, gusto ng ASOP na palitan ng singer na mas parang may pangalan, ganyan, na mas experience. Kagaya ni Sir Maki Ricafort, na dating vocalista ng South Border. At multi-instrumentalist kasi yun si Sir Maki. Tapos, kumbaga, arranger din siya. Tapos, keyboardista, drums, bass, lahat kaya niyang hawakan. Tapos, nag-the voice din siya. Kaya yun Siya yung napili. Siya yung napili ko na kumanta. Sino ang composer ng banda nyo na The Uncles Band? Ayun, yung banda ko na The Uncles. Yun, ako yung nagsusulat. Pero yung mga kabanda ko kasi, magagaling naman kasi sila. So, hinahayaan ko sila, binibigyan ko sila ng kalayaan na gawin yung gusto nilang gawin dun sa kanta. If gusto nilang i-enhance yung nagawa ko, mas maganda. So, ako po yung nagsusulat ng kanta and arrangement, it's the band that makes the arrangement. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa organization na PhilSCAP, kung saan isa kang member since 2017. Yun, nakakatuwa kasi yung PhilSCAP na yan kasi member dyan yung mga idol ko eh. Kaya parang katulad nga, Rico Blanco, of course. Tapos si Gak9, of course. Tapos, sila Panapanahon ng pagkakataon. Yung singer yun. Tapos, Jim Paredes. Kabangon? Noel Cabangon. Cabangon. Of course, yan. Sila Tina Belamide, John G. Marcelo. Parang Christian, nung nag-church pa ako noon, parang narinig ko na yung pangalan nila John G. Marcelo na member sila ng PhilSCAP. Lagi silang may suot na t-shirt ng PhilSCAP. Ano bang meron sa PhilSCAP pa ako? E di yun, sila yung pinoprotektahan nila yung rights ng mga songwriters. For example, yung kanta mo na play sa ganitong station or ganyan, parang it protects the songwriters. At binibigyan din ng mga benefits. Kunyari, merong discount sa mga ganitong ospital. Meron din silang mga programs for songwriters para din sa mga nagsisimulang songwriters. Binibigyan nila ng parang mga camps. Binibigyan nila ng parang mga seminars na ginaganap sa mga auditorium, sa mga schools, tapos yung mga speakers, yung mga batikang songwriters. I remember when umaatin ako dati, ang speaker si Lito Camo, si Joe Marichan. Talagang mga kilala. Talagang mga matitinding songwriters. Mga batikan. Batikan talaga na songwriters. Para sa mga gustong magpagawa ng song, beat, paano kanila masusubaybayan at makontak? Ayun, kung gusto nyo pong magpagawa ng kanta,
magpagawa ng instrumental, magpa-arrange ng kanta, magpagawa ng beat, kahit anong klase, i-PM nyo lang ako sa account ko, Benedict C. That's my personal account. And you can also chat me on or PM me on my Facebook page, BTDT Beats. BTDT Beats. At meron din akong Instagram. Hanapin nyo lang yung BTDT Beats. Ayan, meron din akong sa TikTok. Pwede rin kayo mag-inquire sa TikTok. Lahat ng social media, meron tayo niyan. So, ayun. Send na kayo ng DM. Gawin na natin yan. Simulan mo na yung pangarap mo. So ngayon mga kaswabe, magre-review kami ng isang alak. Ang i-review namin ay ang Johnny Walker Gold Label, mga kaswabe. Introducing Johnny Walker Gold Label Reserve. Freeze overnight. Pair with rich dark chocolate and savor a taste of celebration. Please do the honor sa pag-open ng ating Johnny Walker Gold Label. Thank you so much, Supermans. Solid na ito, limited edition. Tara, buksan na natin to. Iba tayo ngayon, naka-gold label tayo. So let's G! Buksan na yan! Buksan, Buksan na na yan! natin Buksan na yan. yan! Yan na. Uy! Dali pa lang buksan, no? Solid. Ikot lang Napunta kasi pala. ako yung Mars. So, meron pa natira. May natira pa. Ayos pala, no? First time mo rin talaga to. Sobra ko yan. Thank you so much, DT Beats, at natanggal mo na yung silyo. So, ako ang magbubukas, ako ang magsiserve Alright. sa iyo. Okay? Okay. Buksan natin to mga kaswabe. Johnny Walker Gold Label. Ito na. Buksan na. Oh! Grabe, tunog pa lang. So, ano pa gagawin natin? Itatag, ito na. Shot na natin Kasi yan. natin ito, tatagan na natin. Uunahin kita. Grabe naman yung baso mo. Tingnan mo naman yung baso. Talagang, Ganda. mga kaswabe, baso yan ng Johnny Walker Gold Label. Limited edition to mga kaswabe. So, uunahin kita. DT Beats ang kasama ko, mga kaswabe. Oops. Ang gagawin natin ngayon ay ipupuro muna natin. So, open lang siya, no? Kasi yung ibang mga whiskey, merong stopper. Ito open lang. So, tatakpan natin para safe. Kasi meron kasi siyang cork, kaya wala siyang stopper. Oh, tunog pa lang. So, BTDT Beats, amuin muna natin kung Sige, anong Mans. amoy nito. Sige po, Supermans. Ano na amoy mo? Bago? Para siyang parang manamis-namis, parang honey na mayroong caramel. Oo, ikakaiba eh. Tsaka parang, ito yung whiskey na parang may hint of banana. Parang ganun nga. No? Parang meron siyang fruity na Fruity siya. Tapos yung color, tingnan natin yung color. Rich golden glow, parang ginto eh. parang ginto. So, mga kaswabe, alam ko, nagko-curious na kayo. BTDT Beats, ano pa hintayin natin? Cheers Cheers. na natin to. Cheers, Superman. Cheers! Oh. Ang sarap. Walang kagat ah. Suwabe talaga. Suwabe. Ang sarap. Pero napaubo ka. Sabid ako. Nasamid lang. Akala ko naman. Pero ano siya, yung smoke finish niya, hindi gaanong, ano eh. Saka hindi siya kagaya nung, kasi nakatikim na po ako ng Red Label. Hindi siya matapang na parang, ito parang smooth lang siya eh. Pero tapos iba yung flavor niya rin, ibang klase. Actually, Johnny Walker Black, uminom din ako. Medyo may konting ano yun. Sobrang, yung ano niya, yung anghang, medyo, tsaka yung smoky niya.
Pero ito, kahit imumog mo ng, Ang sarap niya. kanang matagal, 10 seconds or more, parang wala eh. Ibang klase po. Parang nagmumug ng ano. Parang ang effect niya nandito na siya sa Oo. dibdib na yung effect niya. Pero dito, wala kang Wala mararamdaman eh. na parang mapait. Or, Oo. Yung caramel, nandun pa rin eh. Opo. Yung caramel at saka honey. Talagang ano siya. At saka yung banana, ano niya, hint of banana, Opo. meron talaga. So, BTDT Bits, tutuloy ko yung katanungan ko sa Sige iyo. po. Okay? So, ilang taon ka unang nakatikim ng alak at anong alak ang una mong natikman? Kwentuhan mo naman kami. Ayun, nung first time ko nakatikim ng alak when I was back in second year high school, kasama ko yung mga classmates ko na nag-aayaan kasi yung isang kaibigan ko, legal nang uminom sa kanila, meron silang tindahan, tapos umiinom na siya. Inaya niya kami sa kanila sa taas ng bahay nila. Unang-una ko natikman is Red Horse. Red Horse. Extra strong ka agad. Opo, yun talaga yung unang-una ko natikman. Tapos, siyempre, nung high school, alam mo naman, gin. Yan, mga gin na mix. Kaya, Pomelo, mga ganyan. sa kamura kasi noon, Kuya Mars, 20 lang, may gin ka na eh. Kaya, Tama. yun po. So, yun pala yung una mo natikman. Opo. Okay. So, balik tayo dun sa, sa career mo as a beatmaker. Sino ang local at international artist ang gusto mo makakollab? Bilang artist po na songwriter, gusto ko makasama sa isang track si Glock 9 kasi Glock 9. kasi ginagawa ko lang siya ng beat eh, pero hindi pa kami nagsama sa isang track na mag-collab kami. Ayan, si Glock 9, siyempre si Flo G. Flo G. Ayan, yung mga talagang malalak, parang kilala sa scene. Kilala. Kasi parang ibang klase rin yung feeling ko ibang klase yung magagawa namin kapag yung nag-collab kami sa isang song. Opo. Sa local yon. Sa international. Sa international naman po, ang gusto kong makakollab, siguro Kendrick Lamar. Parang kahit mag-chorus lang ako sa kanya. Or si Stevie Wonder. Stevie Wonder. Kasi parang Mga chill lang, no? Kasi bilang isang musician, si Stevie Wonder kasi yung parang tinitingala ko rin eh. Kasi iba rin yung musicality niya pagdating sa so if ever given a chance, or kung babalik man ako sa nakaraan, parang ang gusto ko siya makasama sa isang track. Si Stevie Wonder. Stevie Wonder po. Okay. So, sino sa palagay mo ang international artist ang katulad mo o katumbas mo? Ang katumbas ko? International artist to For me, Dr. Dre eh. Dr. Dre. Kasi parang, Hold up. hey, are you ready for the next episode? Yeah. Pero, Bakit si Dr. Dre? kasi si Dr. Dre po, parang nakaka-discover siya ng mga artist eh. Tapos, pinoproduce niya yung mga artist na yan hanggang sa nakakagawa ng hit. Though, hindi pa ako nakakagawa ng hit, pero I'm on the process of helping artists. Kasi bilang isa sa mga isa sa mga pledge ko na, hindi na ako gumagawa ng beat para sa pera. Kapag may nakita ko na may potential, masipag, I see to it na tumutulong ako sa isang artist per week. Parang na makagawa ako ng mga parang pro bono beats para sa mga artist na gusto kong bigyan ng beat na talagang medyo nakikita ako ng potential. So ikaw ang local Dr. Dre. Parang ganun po. Parang Para sa akin lang po. Parang po yan. Hindi ko po parang... So ngayon mga kaswabe, ang gagawin naman namin ni BTDT Beats ay magda-dash of water tayo. Yun kasi yung mga basic na Sige, para ma-appreciate natin kung ano talaga yung lasa niya. So ngayon mga kaswabe, buksan na natin ang ating Johnny Walker Gold Label. Ito na siya mga kaswabe. Oh, grabe. Sa tunog pa lang. Nagpapahiwatig talagang masarap siya eh. So, uunahin huli kita. Para Super sapad shot. Mars. Yeah. Yan na. Let's go! Yun. Let's go!
Actually, wala pang dash of water, walang water pa lang, masarap na eh. Paano pa kaya kung nalagyan ng water? Kasi kailangan nating matikman ng iba-ibang ano niya eh. Iba-ibang lasa. Okay po. Okay, so lalagyan natin, dapat ito mga kaswabe, 10 drops. So dahil wala naman tayong dropper, tatansyahin lang natin. Kasi ano tayo eh, nandito tayo sa Drink All with Super Mars. Ito ay inumang tropa. Yun. Ano lang, konti lang. Yan, ganyan lang. So, BTDT Bits, isuswirl muna natin dahil nalagyan na natin Sige po. ng dash of water. Curious din ako eh kung anong lasa nito. So, shot na natin. Cheers! Cheers! Yun. Anong pinagkaiba? Mas lighter. Mas lighter Mas siya, lighter siya. mas lalong madaling inumin, no? Madaling inumin, tapos para sa akin parang mas ano siya, mas sumabe siya kasi syempre Oo. yun na puro siya, tapos Oo. yan parang mas naging drinkable siya ng smooth. Parang Mas suwabe. mas smooth siya. Mas suwabe siya. Mas lalo. swabe siya, mga kaswabe, kaya Yun. Kaya nga mga kaswabe. So, ito, BTDT Bits, paki-describe ang iyong sarili ng 3 words. una student, Students. kasi araw-araw kasi may learnings yan araw-araw, Mm. parang hindi ka parang para sa akin parang hindi ko kino-consider yung sarili ko na pinakamataas o pinakamagaling. Parang kino-consider ko yung sarili ko as lagi akong nag-aaral pa ng music, ganyan. Kasi pag na-consider mo na yung sarili mo na pinakamataas ka na, parang Wala ka na ayun yung itataas pa. hangganan na eh. Oo. Hangganan na yun eh. Parang ang design sa atin is endless eh. Endless learning, endless na promotion. Yun yung design sa atin. Kaya para sa akin, student, yan, isa yan. Pangalawa, motivated. Kasi, yun meron akong, may family kasi ako, Sir Marns. May asawa ko, may anak ako, may mga anak ako na nagiging motivation siya sa akin na mas sipagan araw-araw, mas galingan sa mga ginagawa ko para kasi pag naabot ko yung pangarap ko kasi kasama sila dun eh. Sila talaga yung parang main reason kung ba't inaabot ko yung pangarap ko. Saka yung pangatlo kong is striving. Kasi parang inaano ko lagi, parang ina-aim ko or ini-strive ko na maging maganda yung mga gagawin ko, lalo sa music. Kasi yun yung passion ko eh, yun yung parang naging purpose ko, yung music. So, yung music. Ano ang magiging beat at title ng iyong autobiography? Been there, done that. Kasi yung title na siya eh, parang BTDT Bits din. hindi, been there, done Then that na. Okay. Word na Opo, talaga. opo. Kasi, ayun, sa mga experiences ko bilang musician, alam ko namang hindi ko pa nararanasan lahat. Pero, bilang isang beatmaker, gusto kong maranasan lahat para masabi ko yun. Parang yung book na yun, kung may isusulat siya, siguro masusulat yun, mga 70 years old na ako. Oo. Na ang dami ko yung naranasan. Legend ka na, no? Sana, gusto ko rin maging ganun yung status. Para Glock na yun ang dating, Francis Opo, M. parang ganun. Parang gusto ko rin, kung magkakaroon ng legend sa beatmaking, si Med Messiah, ng Moro Beats, medyo papunta na sa status na yun eh. Ako naman, gusto ko lang na, ayun, magkaroon ng ganung status din, balang araw, at makilala dahil sa innovative ways of making beats, and yung kakaibang tunog na hindi nagagaya. So, yun ang yun ang aking parang autobiography. autobiography about
how been there done that, or how BTT Beats become a legend by making innovative beats or unique beats. Kung makikinig ka lang sa isang mang-aawit o banda sa buong buhay mo, sino ang pipiliin mo? So mahirap yan, ang dami kasi magagaling. Oo nga eh, isa lang eh. Sobrang dami Siya lang magagaling. talaga. Wala ka ng chance na makinig pa sa iba. Kung- Nag-iisa lang. Bibigyan ako ng pagkakataon makinig sa isang artist. Pipiliin ko si RBT. RBT. RVT, yes po. Ah. Kasi po, yung mga ginawa naming kanta, yung nakanta niya, is parang feeling ko sobrang obra maestra. Kasi, yung binuhos ko rin doon yung skills ko eh. Na lahat ng mga parang hindi naman lahat ng nalalaman ko, pero yung mostly ng skills ko, yun ang hili ko rin sa album na ginawa namin eh. Tapos, at habang pinapakinggan ko siya, parang meron akong tututunan kay RBT, meron akong parang nahasa rin yung utak ko kung bakit niya ba sinulat yun. Parang yung maraming learnings dun sa kanta niya. Kaya kung may papakinggan ako ng isang artist, si RBT. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, ano-ano ang mga equipment ang nasa loob ng iyong dream music studio? Ay, Diyos ko, sobra. Ano-ano ito? Siyempre, yung pinaka-high-end na computer. Siguro mga yung RAM na umaabot ng parang 160 gig na RAM. Tapos, na computer na may pinakamataas na specs. Tapos, Fender na gitara na Stratocaster na US or Japan. Bass na Fender na Squier or basta Fender na brand. na bass or Music Man. Tapos, syempre drums. Lahat ng mga magagandang cymbals. Gusto ko yan. Magastos nga yung guitar na Sobra po. Fender kasi is Fender eh. Ano pa? Super Tito. Tito jokes. Ayun nga. Tapos yung pinakamagandang interface, yung Apollo interface, or pwede rin ako magkaroon ng MacBook, pinakamagandang mic, na Neumann. Yung Neumann kasi ng mic, Sir Marns, parang siya eh, parang mga mahigit kumulang 200,000 pesos. Pero siya kamahal. Tapos, yung earphones na sobrang mamahalin, gusto ko yun. Adam na speakers. Saka mga analog na compressor and all that plugins. Parang gusto ko yun. So, yun yung pangarap mo sa Yun yung dream pangarap ko. studio. Saka, of course, yung yung acoustically treated na studios para hindi nagbabounce-bounce yung tunog ng speaker mo. Para maganda rin yung pagkakamix ng mga music. So ngayon mga kaswabe, ang gagawin naman namin ni DT Beats ay on the rocks naman. Yun naman kasi talaga yung mga basic. Magpupuro ka, dash yung water, on the rocks. Pang mga nagle-level up tayo eh. Kung paano yung... Ako, Sir Marns, Super Marns, ito talaga yung parang pinaka-favorite ko eh, yung On The Rocks. On the rocks, okay. On the Dito Rocks. natin malalaman kung talagang favorite mo talaga. Kailangan mo nating tagayin ko muna ang Johnny Walker Gold Level mga kaswabe. Ito, bubuksan ko na naman. Ito na naman siya. Oh, grabe. Tunog pa lang, swabing-swabe. Unahin uli kita Sige, sir. sa tagay. So, ito palang On The Rocks ay favorite mo pala to. Opo. So, dito natin malalaman kung talagang swabe ba talaga. Kasi mamaya may gagawin pa tayo. Magso-soda water tayo at saka ginger ale. Baka magbabago na yung favorite mo, ha? So, lalagyan muna natin, mga kaswabe, ang baso ni DT Beats ng ice. Alright. So, Alright. ito pala ang favorite ni DT Beats, mga kaswabe. At least alam na natin ngayon. So, lagyan natin konting ice lang naman. Kasi, hindi naman kailangan marami dahil swabing-swabe na nga itong Johnny Walker Gold Label.
So, habang pinapalamig natin, tutuloy ko yung mga katanungan ko sa iyo. Kung makakapili ka lamang ng isang music or musical instrument sa buong buhay mo, sa buong buhay mo, ano ang pipiliin mo? For me po, dahil ako po ay originally ako po ay gitarista talaga. Mhm. So, guitar talaga. Guitar yung pipiliin talaga. ko. Kasi, I can confidently play music using the guitar. Guitar talaga. Kaya ako mag-perform ng gitara. Kaya, gitara po talaga. Guitar. And then, dahil natanong na natin, let us be specific. Anong brand kaya ito? Martin na acoustic guitar. Okay. Saan itong Martin acoustic guitar? Parang US made siya US, yeah. Sir Mansi or Taylor. Basta kahit Kailangan sure tayo dito kasi sa buong buhay mo na to wala ka nang Martin talaga. So yun na. Hindi na Fender, wala na. As in yun na lang, brand Martin. Okay. So ayun mga kaswabe, nalaman na natin mismo kay BTDT Beats na yun ang kanyang brand. As an artist, where do you picture yourself 5 years from now? 5 years from now, gusto ko makatrabaho ng mga foreign artist, kahit mga Asian artist, pero gusto ko makatrabaho ng mga Americans, blacks. Gusto ko magkaroon ng trabaho kasama nila. And, of course, kahit na nagkatrabaho sa with the foreign artist, gusto ko nag-help pa rin ako sa mga local artists. Kasi, it keeps me grounded Parang ayun talaga yung roots mo Parang hindi ka pwedeng, kasi pag inangat mo, pag ang plants, kapag tinanggal mo sa lupa, mamamatay So, I have to keep myself grounded. Yung roots mo talaga. Yung roots, kailangan nasa baba talaga, syempre down to earth ka pa rin. Sa pagiging beatmaker, ano ang best compliment ang iyong natanggap? Sa pagiging beatmaker, pinaka best compliment na natanggap ko ay para sa akin yung masabihan ka ni Glock 9 na magaling ka gumawa ng beat na kasi ako pag ginagawa ko kasi si Glock 9 parang tinitigil ko lahat ng gagawin ko para sa kanya kasi natatakot ka sa Glock 9 baka baril ako Glock 9 yan saka ano kasi sa akin parang ito na siya si Glock 9 na yun syempre legend yan nagka-chat lang ako sa kanya na master baka wala ka pa beatmaker dyan pero ngayon nakakausap ko na siya alam mo yun parang pag tinitingala kasi yan ng mga artist sobra kasi Glock 9 idol natin yun sobrang yung craft niya kasi sobrang magaganda yung mga craft niya at yung mga craft niya is meron kang lesson na makukuha kaya pag nagpapagawa siya, saka pag mayroon siya sinasabi, pag sinasabi niya, bilis mong gumawa, tol. Kasi minsan, isang beses, yung unang kanta niya sinend sa akin, vocals lang yung sinend niya, parang after 2 to 3 hours, nag-send agad ako ng demo, ng draft. Ang bilis mong gumawa, tol, OMC. Para sa akin, parang isa yung malaking compliment bilang isang beatmaker. Kasi, ayun, yung inspiration ko kasi pag mayroong nagbigay sa akin ng music, kaya demo, or ng song, tapos nagbigay sila ng idea or ng reference, parang mas mabilis kung nabubuo yung concept, yung ng kanta yung kumbaga yung mapa ng kanta. Shot muna natin, medyo nalusaw na yung yellow Shot muna natin. Cheers! Cheers! Sarap. Parang mas lalo siyang sumarap. Ano masasabi mo doon sa On The Rocks? Yun talaga yung pinaka-favorite ko. Super yun talaga, no? Kaya pag kunyari kahit mga Alfonso, Emperador, On The Rocks lang talaga On The Rocks talaga. Kaya ito, since Gold Reserve siya, gold label, so parang nanibago ako na parang feeling ko parang may ganito pala, no? parang feeling ko parang
parang yaman ko, parang nga eh. sarap. Sobrang sarap. Oo. So, parang bagay din to sa'yo kasi in the future, magkakaroon ka ng gold na sa Hopefully. album mo, sa mga single album mo. Hopefully, Diba? Supermans. Sino nakakaalam? Again, nagpapasalamat ako sa iyo for inviting me here. It's been a pleasure. It's a pleasure. Walang anumarns. So, Walang anumarns. So ngayon mga kaswabe, ang gagawin naman namin ni BTDT Beats ay magsusoda water naman tayo. Which is yun naman common. Pag nagre-review ako kasi ganun lagi. So, bubuksan ko na uli ang ating Actually, first time ko to na mag-soda water? Yes po. Ah, nako, magugulat ka dito. Kasama ng alak. Swabe talaga yan. Kasi isa yan, tatanggalin yan yung tapang. Wala na nga tapang, tatanggalin pa. So, bubuksan ko muna to para Sim. makita natin mga kaswabe. Ito na siya mga kaswabe. Ah! Let's go. Walang pagbabago ang tunog. Yun pa rin. So, uunahin uli kita. Sim. Thank you, sir. You're welcome. Grabe. Guys, puntahan nyo tong shop ni Sir Marns. Dito sa MCA lang to no? Stoplight. Stoplight ng MCI sa kanto. Check out nyo, sobrang mura ng Yeah. mga alak dito. Lahat ng alak meron. So, ang gagawin natin ay ang soda water. Sim. Swips soda water. So, bubuksan ko na ito. Soda water pa Soda lang water. strips na yan. I see. Ito talaga yung kung gusto mo nang matanggal yung tapang, magso-soda water kayo mga kaswabe. So, ito na siya. Sa-shot na natin. Tatagay na natin. Ganyan. Dapat ito is 1:3. Okay po. 1 spirit and then 3 soda Sige, water. soda water. Pero suabe na kasi, kaya tansyahin na lang natin, konti lang eh. Hindi na natin, or standard pa ba natin? Standard na lang natin. Standard natin. So, ayun mga kaswabe. Itutuloy ko muna habang nalulusaw yan. Swirl natin ko. Swirl na muna natin. Tutuloy ko yung tanong ko kay BTDT Beats, mga kaswabe, para mas makilala pa lalo natin siya. Ano ang malaking lesson ang natutunan mo bilang isang artist? Or bilang isang artist po, kailangan madiscover mo kung ano yung identity mo talaga eh. Kung sino ka. Oh. Kasi minsan, parang ang artist kasi, parang, bilang artist, meron kang parang ginagaya or sinusundan, or parang mga artist na gusto mong maging parang ikaw, parang gusto mong i-pattern yung sarili mo sa kanila. Which is good, para sa mga nagsisimula. Pero, if you want to thrive, kailangan mo magkaroon ng sariling identity. Correct. Meron kang identity. Kailangan mo ng identity. Kasi, parang, ang mangyayari kasi, si parang si Glock 9 siya. Si parang si Floji siya. Pero pag sinabing, kay BTDT Beats parang yan, si ganyan. BTDT Beats yun siya lang meron gano'n Parang, kaya parang isa yun sa mga ina-advise ko sa mga artist na ginaguide ko or pinoproduce ko, na Magkaroon ng magkaroon ka identity. ng sarili mong identity and hanapin mo kung sino ka. Mm. Kasi yun talaga yung yun yung parang magiging edge mo sa iba kasi ikaw yun eh. Okay. Kaya, ayun, yun ang advice ko sa mga artist na nagsisimula, Magkaroon ng sarili sarili mong identity. So, ito na. Ano pa natin? Try na natin itong Shot na natin to. soda water. Na, nahalo na eh. Cheers! Cheers, Supermans. Oh. Parang, umiinom pa ba tayo ng whiskey? Para na to eh. Para soft drinks na to eh. So, eh. Parang, Tinanggal na yung pait. tinanggal na yung pait. Tinanggal na yung parang yung lasa ng alak. Yung smoke niya kanina, mas lalong nag-light. Mas lang Then, light tapos naglighten siya. sobrang sarap. Oo, Masarap. sobrang masarap na. Pero, ubusin muna natin to para tutuloy ko yung mga katanungan ko sa iyo. Ang sarap eh. Ano ang maipapayo mo sa mga aspiring beatmakers at songwriters?
Sa mga aspiring beatmakers, ang may papayo ko sa inyo is aralin niyo yung music mismo. Mm. Hindi lang tayo basta nilalagay ng beat eh. Kailangan alam mo talaga yung Mm. kahit yung basic na basic na rules ng music. Ah. Kasi pero alam mo Kuya Supermans kasi Mm. may mga beatmaker na hindi nila alam yung rules ng music. Mm. And what happened is nakaka-produce sila ng beats na sobrang out of this world na maganda. Oo. Alam mo, parang hindi mo rin masasabi na kailangan nilang aralin yung music. Parang, Ah. ang sa akin lang, sundan nila yung kung ano yung tunog na masaya sila, Oo, correct. just follow their hearts. Heart, Kasi yun talaga, parang yung puso mo sa music, Mm. kapag masaya ka sa ginagawa mo, gaganda't gaganda yung Correct. ginagawa mo. Oo. Diyon nagkakaroon ng genre na kakaiba. Yes po. Yes po. Create siya. Kaya, I advise sa mga upcoming beatmakers, just, do you. Mm. Do you. Just do you. Kung ano magpapasaya sa'yo, go mo. Be yourself. Oh. Be yourself. Mm. And also, if bonus na lang, kung gusto mong aralin yung music, aralin mo, mas okay. Mm. Kasi mas magiging malawak yung, Correct. yung pagkakaunawa mo sa music. Mm. Pero ang pinakamahalaga sa lahat is yung mga bagay yung mga tunog na magpapasaya sa'yo. Mm. So, yun ang may papayo mo Oh, yes. sa mga aspiring beatmakers and Yes po, Superman. songwriters. Okay. So, ayun mga kaswabe, natikman na namin yung Johnny Walker Gold Level na merong soda water. Sabi ni BTDT Beats, panalo daw talaga. Oo nga, Loves. Panalo talaga. Panalo. So, ngayon mga kaswabe, baka sasabihin niya, ano ba to? Sobrang mas panalo. Kasi ito yung panghuli ko talaga pag ako nagre-review mga kaswabe. Ay ang Ginger Ale mga kaswabe. Ito ang gagawin naman natin. DT Beats. Bubuksan ko na. Ito na siya. Sim. Pero bago natin isa-shot to, maglalagay muna tayo ng Johnny Walker Mati. Gold Level. Nakalimutan. So ito mga kaswabe, bubuksan ulit natin ating Johnny Walker Gold Label. Ito na siya. Oh! Grabe, tunog pa rin. Panalo talaga yung tunog. So, unahin niyo ulit kita. DT Beats. Thank you. Walang Super Mars. Walang Mars. Yun. You're the best. Yan. Tapos, tatakpan muna natin kasi Sim. hirap na. At ang ating Ginger Ale, mga kaswabe. Canada Dry. Parang ang portion ng ginger ale. Ganun pa rin. 3:1 din. 1:3 pa rin. 1 spirit and then 3. Pero dahil tagayan lang to, inuman lang, di ba? Tansyahan So, hindi na lang. na, tansyahan lang. Kasi Matik. ano lang tayo, hindi naman Yes, natin sir. ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun lang. Kasimple. Di ba? Medyo mas marami kong ice kaya mataas. Pero dagdagan kita ng konti. Sige po. Para makita natin mga kaswabe. So, BTDT Beats, tutuloy ko yung tanong Yes sa iyo po. habang Okay po. pinapalusaw natin yung ating Johnny Walker Gold Level at saka ang ating Ginger Ale. Ito nako-curious lang ako. From 1 to 10, gaano kalaga sa buhay mo ang alak at paggawa ng beat at song? Actually, ngayon, since I have a family, Mm. 0 na sa akin yung alak eh. Pero Mm. kung i-invite ako ni Super Mars at ganito yung iinumin, 10. 10 talaga? Atik. Atik yan. Oo. Diyos ko, Super Mars. Yeah, thank you Kaya- so much. Thank you so much, BTDT Beats. Kasi, ngayon na talaga ako natikim ng ganitong klaseng alak. Mm. Parang, and yung mga tanong mo kasi Yung sa beat at Superman, saka song. saka yung mga ano mo kasi, Mm. yung mga tanong mo, parang it helps me realize na yung mga importanting things sa buhay ko. Alam mo yun, Mm. yung itong mga ganitong pagkakataon na parang it helps me, parang nare-realize ko sa sarili ko na parang medyo
Parang, alam mo yun, parang okay din uminom ng alak. Basta maayos din yung Kausap mo. yung kakwentuhan mo, maayos yung mga pag-uusapan nyo. Mm. Parang it helps na ma-realize mo sa sarili mo na okay din yung alak, basta maayos yung kainuman. Mm. Pero sa beat at saka sa song, Ang pagdating sa music, it always 10 for me. sagad talaga. Sagad 10. Kasi para sa akin, ayun yung ano ko parang escape from reality. Ah. Parang, pag gumagawa ko ng music, parang kumakawala ako sa realidad. It's just, yun, saka, yung kasi, pag gumagawa rin ako ng music, parang, Tinutudo mo. todo rin talaga. Tapos, saka, yung, it helps me with the budget, of course, because may mga client din ako nagbabayad. Ah. Pero, more than the payment or more than the money, parang, para sa akin, escape ko yun. Ah. Parang, for me, ito yung parang, takas ko Parang, ito yung, dito ako kumakawala. Ito yung parang outlet ko. Na, lagyan ko ng galit, lagyan ko ng konting inis. Lagyan ko ng konting Gigil. pag-ibig. Parang, So doon mo nilalabas? yes sir. Yung itong beatmaking, Mm. kaya nung na-discover ko itong beatmaking, parang this is my purpose. Yun It's ang my purpose mo. purpose. It's yung arranging, hindi lang sa beatmaking Arranging music, it's my purpose. So, Yun, natagpuan mo na siya. natagpuan ko siya. So, 10 tayo doon. Sa beat 10, and yes, sa sir. sa song. Yes, sir. Okay. So, dahil dyan, 10 yung sagot mo, shot muna natin. Ito Cheers! ang ating, cheers! Ating Johnny Walker Gold Label, Label, with of course. Ginger Ale. Oh. Ano masasabi mo? Sim! Pasarap ng pasarap Masarap. habang Sim. tumatagal. Ang sarap. Grabe. No? Grabe? Nakatigim ako ng ginger ale nung Mm. parang hindi yan brand na yan. Pero Ah. parang siyang beer din no? Ah. Ang sarap niya. Pero ngayon first time mo nahaloan ng For whiskey. first time, yes. Sa whiskey. Of course. Saka first time na gold label, of course. Gold Parang level pa. ibang klaseng swabe. Kaya mga kaswabe, if you would like to buy gold label, it's available here. Drink all. Imus, MCI, Stoplight, eto, drink all liquor wines. Nandito lahat ng kailangan mo alam. Yeah. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Supermarks. Balik sa poro, mga kaswabe. Ayun. Di nagbabago yung tunog Ganun pa rin Pero ikaw nagbago ka ng tunog. Husky ka na. Oo nga. Ganun talaga, BTDT Sim. Beats. Kasi gold label yung ininom natin. Omsim. So, ano First pa time. natin mga kaswabe? Let's Unahin uli kita. Yes, sir. Yan. Dito natin malalaman kung alin ba talaga doon sa natikman natin yung magiging favorite natin. So, BTDT Beats, ano pa natin? Shout natin to. Back to puro tayo. Cheers! Cheers! Cheers, Supermans. Ano masasabi mo? Parang puro mas okay. Mas okay ang puro. Kasi tumikim na tayo ng puro, nag-dash of water, on the rocks, soda water, and ginger ale. Alin doon? Sa Sa'yo. puro ako. Sa puro pa rin. Puro pa rin. Mas panalo no? Hindi siya matapang. Saka, kahit maramdaman mo siya, okay lang kasi, ano siya parang, normal siya, parang, para sa akin Oo. itong puro is, ramdam mo siya, pero swabe siya.
Okay. Ramdam mo, pero swabe. Parang yung mga beats mo. Yeah! Ramdam mo siya, pero suabe. Sim! Yeah! Thank you, Sir Mans. Yeah. Thank you, Super Mans. So, yun ang favorite mo talaga, yung puro. Puro. Okay. So, ayun mga Pangalawa, on the rocks. on the rocks. Yung pangarawa. Yes. So, yung ginger ale at saka soda, Okay din sila. okay din. Okay din sila. Kaso masyadong light. Parang ganun. Oo. Parang hindi na ako nasaktan eh. Parang hindi ako naapektuhan eh. Ito parang yung ito saka yung on the rocks. Meron silang sapak na parang masarap na sapak. Kaya So, yun ang gusto. for me, puro Puro. on the rocks. So, BTDT Beats, ito, signature question ko talaga to. Tinatanong ko to sa lahat ng aking mga nai-interview. Sim. Yun. Ito, gusto ko malaman, galing mismo sa iyo. Kung ano yung masasagot mo dito sa katanungan kong ito. Kapalit, 100 million. Pero, hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag ka? Ang hirap nun. Pwede bang sa'yo na lang yung 100 million? Ang sarap kasi nito. So, Oo. Saka ibang klase yung relaxation na nabibigay ng alak. And yung sarap ng tulog. I don't think I can live without alak. Okay. So, tatanggapin mo o hindi? Yes or no? No. 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 100 million na. No. No pa rin. Okay. Sa bagay, kasi BTDT Beats in 5 years from now, di ba? Mas big pa, siguro. Di ba? So, hindi mo siya Hopefully, tatanggapin. Hindi ko tatanggapin yung 100 million. Gusto ko minum. Gusto mo? Yes, sir. So, yan mga kaswabe, lahat ng sagot naman ay nirespeto natin. Pero, para marinig pa natin ang mas detalyadong sagot, tatanungin natin si BTTT Beats kung bakit. Well, for me, ang alak kasi, lagi siya nandyan eh. Parang, it helps you relax. It helps you unwind. Para mag-rewire ka ng mga ano, sa utak mo. Parang, Psychologically. psychologically speaking, it's good. Parang mag-rest ka, mag-relax ka. And it's a way for us to celebrate things. Oo, tama. And we can, parang para sa akin, parang hirap mag-celebrate pag walang alak. And I think, for me, itong alak, parang, huwag mo lang abusuhin, of course. Oo. Pero, masaya siya. Siyempre, lalo kapag kasama yung tropa, nag-inom. Diba? Parang, hindi mo, inevitable siya eh. Parang, hindi mo siya pwedeng magbura basta-basta. Kasi lalo kapag kasama yung tropa, inuman, ang sarap na kwentuhan kapag may alak. Correct. Parang, Mas na-enhance. mas na-enhance yung kwentuhan, mas na-enjoy yung moment. And I think people can't live without it. And yun lang. Para sa akin, maging masaya kayo sa kung anong meron kayo, sa kung anong goal nyo, and mas okay yan kapag ginaluan nyo ng alak. Kaya, pumunta na kayo dito sa Drink All Wine Liquor Liquors Shop. sa MCI, sa stoplight. Makikita nyo itong shop na to. Ang mumura ng alak. Tara! Pumalik na kayo dito. Sim, thank you. And I would like to thank Super Minds for having me here. It's my pleasure. Again, my name is BTDT Beats. Kung gusto mo ng beat, or if you want to remake a beat from YouTube, you can just send me a DM. You can PM me at Benedict C.
And you can PM me on my page, BTDT Beats. Send mo lang yung reference. And kung anong gusto mong direction sa kanta mo, send me those details and I can definitely make that beat for you. And if you want to arrange a song, send mo lang yung DM sa akin. Kayang-kaya natin gawin yan. Kaya, huwag ka nang mag-atabili. Simulan mo na yung pangarap mo. Again, my name is BTT Beats. Tulungan kita. Tara. Thank you so much sa inyo, mga kaswabe. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right.